In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can he explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan. Okay, so magandang gabi sa lahat na nanonood dyan sa ating live. Meron tayong debate ulit between Fernando Camacho ng SDA versus Ferdinand Sustento ng End Time Believer. So, si Fernando Camacho, no? Kilala na natin, isang SDA at magaling na debatista. At ito naman si Pastor Ferdinand ng End Time. Ang nakakadebate din yung isa sa mga magagaling din ng mga debater. So, ang topic nila ngayon, patutunayan ko na ang Holy Spirit at ang Panginoon Jesus ay magkaibang persona sa bagong tipan. Ayan. So, ang ating setup ngayon, yung maiksi lang, yung 10-7 lang. At saka yung ating rules. Babasahin ko lang. Kasi hindi. Yan. So, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Yung ating moderator ngayon, ako nga pala si Rasha, isang Catholic at admin ng Debaters Convention. Yan. Sa rule number 2 natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Yan. Sa rule number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Sa rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no untrue attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. At rule number 11, respect the admin and moderator. Decision is always final. Rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative, Pro Fernando Camacho ng SDA? Yes, sir. Sumasang-ayon po. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating negative, Ferdinand Sustento ng End Time? Yes.
Okay, mukhang Yes po, natutukan. sumasang-ayon. Ayan. Yes po. Okay, so sumasang-ayon sila sa ating rules and flow of debate. So sisimulan na natin yung ating debate. So isiset ko lang yung ating time, 10 minutes para kay Fernando Camachon ng SDA. Okay, bro? Your time start now. Okay. Unang-una ay pinasalamatan natin ng lubos ang ating pong Panginoong Diyos at hangad po natin na sa pag-uusap pong ito ay patuloy nating maitaas at maibandila ang kanya pong kanya pong pag-ibig at ang kanyang kadakilaan. Binapasalamatan ko rin ang Debaters Convention Group sa pagkakataong ito na muling nagkaroon ng pagkakataon ng Seventh-day Adventist na makapamahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ganitong pangmagkaibigang usapin. At pinasalamatan ko rin na kami ay sinamahan ng ating pong mga kaibigan dito po sa DevCon. Yan, kay Pastor Wimpitan, kay kapatid na Marte, kay Ryan, kay Bro Ali, na kaibigan nating ustad sa Islam, kay kapatid na Salvacion. Ayan. At syempre, sa akin pong pinagpipitagan at ginagalang na makakausap ngayon si Pastor Ferdinand Sustento. Ayan ang ating tinitingala na isa sa mga kawani ng DevCon. At ang atin pong kaibigan na tumatayo rin bilang isang moderator at timekeeper, ang kapatid na kalimutan ko tuloy pangalan ni iniisip ko yung original na pangalan ni ni Pastor ni kapatid na Vista, na nawala sa isip ko. So salamat at kayo patuloy na available. Ayan. So sa pagkakataong ito mga kaibigan, ang paksa po na aming pag-uusapan ay patutunayan ko na ang Holy Spirit at ang Panginoong Hesus ay magkaibang persona sa bagong tipan. Ibig sabihin, ang pag-uusap lamang po namin ay iinog lamang po dito sa bagong tipan. Kaya lahat ng aking talatang gagamitin ay buhat sa bagong tipan. At meron po akong inilaan dito na 9 na poste sa akin pong gagawing pagtatayo. Maubos man o hindi, ay depende kung mapapagkasya sa oras. Ang unang poste na akin pong ilalatag ay ito pong makikita natin sa Lucas 1:35. Ito po ay sa proseso ng pagkakataong tao ng ating pong Panginoong Hesus. Na ang sabi rito, bilang katunayan na ang ating Panginoon ay iba sa Holy Spirit. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. So dito po mayroong ipinapakita na ang anghel ay kinausap si Maria na ang sabi, ang banal na espiritu daw po ay magsasagawa ng paglilim o papandungan ang lililiman, yung paano ko ba yan ang lililiman? Yung para kang papandungan ng kulay itim na anino, yan. At bababa ang banal na espiritu o yung Espiritu Santo. At doon ay maglilihi si Maria na yung kanyang anak o yung bata tatawaging anak ng Diyos. Ito po yung ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus. Kaya magkaiba po ang Holy Spirit at ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Okay? Ikalawang poste dito po sa bautismo naman ng ating Panginoong Hesus Kristo na nagawa. Mababasa natin sa Kapitulo 3, 21 hanggang 22 ng aklat ni Lucas. Nang mabautismuhan ang buong bayan at nang mabautismuhan din si Jesus at siya'y nanalangin, ang langit ay nabuksan, talatang 22. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad sa isang kalapati. May isang tinig na mula sa langit, ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. So dito ang gusto ko pong punto na inyo pong makita sa ikalawa kong poste, na iba ang ating Panginoong Jesucristo kaysa doon sa Espiritu Santo,
ang ating Panginoon ay binautismuhan. Siya po yung sumalang sa bautismo at yung Espiritu Santo ay bumaba sa kanya na nasaan niyo pong kalapate. Kaya magkaiba ang ating Panginoong Kristo at ang Espiritu Santo. Hindi po pwede na yung bumabang Espiritu Santo si Jesus din o na kay ang ating din Panginoong Hesus, no? Kundi talagang magkaiba sila. Okay? Kaya kung titignan po ninyo yung panoorin, no? Doon i-visualize po ninyo sa inyo pong isip yung nangyari sa bautismo ng ating Panginoong Kristo, makikita natin at maunawaan talagang magkaiba sila. Ano? Yan. Then, ikatlong poste na akin pong ilalatag. Ito po naman ay patungkol sa ministeryo ng ating pong Panginoong Kristo. Mababasa natin sa Kapitulo 12, talatang 32, na ganito po ang wika. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Katapwa, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Pansinin po ninyo, mayroong dalawang degree ng pagpapatawad. Ano? Iba yung degree sa anak ng Diyos, sa ating Panginoon Kristo, iba rin doon sa Holy Spirit. Ano po? Yung sa anak ay ipapatawad. Pero kapag magsalita ng laban sa Espiritu Santo, hindi ipatatawad sa kanya. Kaya talagang magkaiba ho sila. Iba ang anak, iba rin ang Holy Spirit. So sa puntong ito mga kapatid ko ng tatlong poste, ay matibay kong naitatayo na ang Panginoong Kristo ay magkaibang persona sa bagong tipan. Ngayon, punta ako sa ika-4 kong poste. Ito naman ay yung panahon ng pagkatukso kay Jesus doon po sa ilang. Mababasa natin sa Kapitulo 4, talatang 1 naman ng Lucas. At si Jesus, napuspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Pansinin po ninyo, ang ating Panginoong Kristo, puspusan niya ng Espiritu Santo at siya ay inihatid ng Espiritu sa ilang. Kaya magkaiba po sila. Iba po yung inihatid, iba rin po yung naghatid. Ayan, ano? At si Jesus ay pinuspos ng Espiritu Santo. Kaya magkaiba po yung pumuspos, at saka yung pinuspusan. Talagang magkaibang persona sila, mga kaibigan. At siyempre, sa pagkakataong ito, ay patuloy natin pinatutunayan yung pong paksa. Gawa 10:38 bilang bahagi ng aking ika-4 na poste. At sinasabi ko tungkol kay Jesus na taga Nazaret, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo. Pansinin po ninyo, ipinagkaloob daw po ng Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo ang Espiritu Santo. Ay magkaiba ho talaga sila. Magkaiba. Kaya yun nung ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, yun po yung isa sa mga katangian ng pagpupuspos ng Espiritu Santo, yung pagbibigay o yung pagkakaloob sa kanya ng Espiritu Santo. 2:33 ng Gawa, saling magandang balita Biblia, nang itaas siya, nang itaas siya, ang ating Panginoon Kristong tinutukoy, nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakita at narinig ngayon. Kaya nga, tunay na magkaiba po yung Espiritu Santo at ang ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat tayo sa talatang ito, nang naitaasan niya ang ating Panginoong Jesus sa kanan ng Diyos, ay ibinigay naman ng Ama yung ipinangakong Espiritu. 4:1 ng Mateo, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuin ng dyablo. Ayan, makita natin ang Espiritu Santo naghatid o inihatid ang ating Panginoong Hesus doon sa ilang upang tuksuhin naman ng dyablo. Ayan. Dito naman sa
ang Biblia sa revised edition ng ang Biblia, 4:1 pa rin ng Mateo, pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuin ng dyablo. So doon sa ang Biblia inihatid, dito naman po ay dinala. Ano? Yan po ay isang katangian ng tunay na persona na madadala mo lamang si Jesus kung ikaw ay isang legit na person. Ayan, ano? So, time na. Okay, salamat po. Yun, so that is the first stand of Fernando Camacho ng SDA. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Okay, 7 minutes para sa iyo, bro. Time start now. Hello? Sige, bro, proceed. Hello? Nakirinig ako? Yes, dinig. Okay, unang tanong, magandang gabi, Sir Fernando. Okay. Pastor, saglit lang po. Mr. Moderator, pwede bang makapag-request? Okay. Oo. Baka naka-okay yung suot ni Pastor Ferdinand ay masulya pa ng bahagya. Ayun. Ayan. Medyo madilim dito sa akin eh. Ilang. Dim light. Okay. Okay, proceed. Okay, unang tanong sa iyo, Sir Fernando, no? At ito po yung unang tanong ko. Kailan po nagsimula ang bagong tipan? Kailan? Date po? Sa akin lamang pong pagkakaunawa, Pastor, siguro mga 1 AD something or Next question. 4 AD, 4 BC. Okay. Next question. Hindi ako check, Pastor. Okay. So, sa Makatwid, ang bagong tipan ay pero hindi ka sure na kung kailan to nagsimula. Yes, Pastor. Hindi ako sure diyan sa petsa kung kailan po nagsimula. Okay. Yung Holy Spirit, pangalawang tanong, next question ako. Sa Mateo 3:16, sino ito? Mateo 3:16. Hindi ko pa ho yata nagamit. Okay, sige. Okay, Sige. next question. Next question ako. Sa Mateo 1:18, binanggit mo yata ito, kapatid, na siya yung child of the Holy Ghost. Tama po ba? Wala pa po. Wala pa rin. 12:32 ang nagamit ko. Okay. So, doon na sa Mateo 4:1 na lang, Yeah. Sino po yung Holy Spirit sa Mateo 4:1? Yan po yung third person ng kinikilala naming Godhead. Yung Holy Spirit mismo. Okay. Hindi po ba ito yung Ama? Hindi po. Hindi po yan yung Ama. No? Bukod po ang persona ng Ama sa Holy Spirit. Dito po ang naghatid sa ating Panginoong Jesucristo para siya ituksoin yung Espiritu Santo mismo, hindi po yung Ama. Ayan po, sagot natin. Okay. Yung Espiritu Santo po ba, siya po ba yung mang-aaliw? Yes, sir. No? Siya po yung mga aliw na binabanggit doon sa aklat ng Juan. Sa Makatwid, next question ako. Kung siya yung mga aliw, at kung ang Holy Spirit ay iba kay Kristo sa bagong tipan, sino ang nag-aaliw sa mga mananampalataya bago si Kristo or sa panahon ng lumang tipan? Ang paksa natin, Pastor, ay dito lamang sa bagong tipan. At isa pa, hindi ko pa rin nabanggit ang mga aliw sa aking pong presentation. Okay. Okay,
Next question ako. Sang-ayon ka sa Juan 14 na si Kristo ay may tinutukoy na ibang mga aliw. Yes, Pastor. Sumasang-ayon po tayo. At ang ibang mga aliw po nga na yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit mismo. Hindi po yan yung Ama, hindi rin ang ating Panginoon Kristo, kundi ibang mga aliw talaga. Yan yung Holy Spirit. Okay. So, ang nais kong itanong kung sang-ayon ka na ang Holy Spirit ang mga aliw, tama po ba na ito ay isusugo sa kanyang pangalan? Opo. Tama po yun. Isusugo siya sa kanyang pong pangalan. No? Ibig sabihin sa kanyang authority. Yan, isusugo po ang Holy Spirit. Tama po, Pastor. Apo. Doon po sa John chapter 14, may binabanggit po doon na itong mga aliw na sinabi nyo kanina na banal na spirito, na isusugo daw ni Kristo sa kanyang pangalan. Tama po ba? Tama po, ano? Pastor, yung pong John 14, hindi ko pa po siya ginamit, pero kanina po kasi hindi kayo nagbanggit ng talata, kaya sinasagot ko. Pero ngayon bumanggit po kayo ng talata, hindi ko pa po ginamit yung John 14. Okay, sige. Next question. Next question ako. May dalawang bagay sa New Testament na binabanggit si Kristo. Una, susuguin ng Ama sa kanyang pangalan at susuguin ni Kristo sa kanyang pangalan. Alin po ang totoo doon na sinang-ayunan ninyo na yung Holy Spirit ay mga aliw? Alin po ba talaga? Susuguin ni Kristo o susuguin ng Ama? Pareho po yun, Pastor, ang aming paniniwala. Sapagkat yung kanyang pagsusugo, galing din po yun sa authority ng Ama. Pareho din po yun. Okay. May oras pa po ba ako? Next question. 1 minute and 16 seconds. Okay. Ito po bang tumahan kay Kristo nang siya ay bautismuhan sa River Jordan, nung siya ay full of age na, ito po ba yung Holy Spirit? Yung pong pumusko sa kanya, opo, yung po yung Holy Spirit na dumapo rin sa kanya, sa anyo ng katawan tulad ng sa kalapate. Kaya magkaiba po talaga sila. Hindi sila iisa. Okay. Ito po bang pagdapo sa kanya, ito po ba ay nangangahulugang tumahan sa kanya? Yes, pwede rin po. Pero ang makikita po natin dyan, kung sabihin na nga natin tumahan, iba po yung tumahan, tsaka iba rin yung tinahanan. Kaya talagang magbabaso na sila. Kung sasakyan ko lang po yung termino na yun. Sangayon po ba kayo na ang Ama ay tumatahan kay Kristo? Yes, Pastor, opo. Kaya po yung Ama, iba po sa ating Panginoong Kristo. Kaya hindi po sila magkaisang persona, magka-separate po sila, magkaiba. Time. Ganon din po sa Holy Spirit na siya nating paksa. Time. Okay. Okay, Salamat, so Pastor. dyan po natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. So sa mga bagong pasok sa ating live, ang topic ngayon, patutunayan ko na ang Holy Spirit at ang Panginoong Hesus ay magkaibang persona sa bagong tipan. Yung ating affirmative, yung tinatanong kanina si Fernando Camacho ng SDA. Yung nagtatanong naman si Ferdinand Sustento ng End Time at magsasalita ngayon sa kanyang negative stance. So Bro Fernando, yung 10 minutes para sa iyo, para sa yung negative, time start now. Okay, salamat sa kaibigan natin na si Brother Fernando, at syempre doon sa mga nag-antay sa atin na mga kapatid natin dito sa Debaters Convention Live, at syempre regards kay Bro Ernie, kay Pastor Wimpy, kay Bro Marty, at syempre kay Rasha na available sa ngayon para mag-record. Okay? So
patutunayan ko dito na ang Holy Spirit sa bagong tipan, ang Panginoong Hesus. Kanina ay kinonfirm ko yung mga bagay na nais kong ma-confirm sa kanya. Naririnig po ba ako? Yes. So, yun nga, no? Ang mga tinindig ng ating kapatid ay mga talatang tungkol sa Holy Spirit. Ngunit, yun naman po ay sinasang-ayunan ko, yung mga talatang yun. Dangat lamang yung pagpapaliwanag dito ay wala po ito doon sa nararapat nitong kalagyan. Bakit? Ako ay naniniwala doon sa kalagayan ng unang-una sa Mateo 1:18, no? Na ang Panginoong Hesus ay child of the Holy Ghost, no? So ang ginamit doon ay Holy Ghost. Kung i-check mo ito sa bagong tipan na King James English, ang makikita mo Holy Ghost, no? Pero if you check in the original Greek, no, the same yon, parang pneuma or pneuma pa rin, parehas. So, pero ang ginamit ng writer is ghost, no? So, pagdating sa bagong tipan, mayroon na siyang gustong pakita, no? Hindi dahil doon sa translation lang, no? Unang-una, pagka binanggit doon sa Mateo 1:18, ang binabanggit ito, child of the Holy Ghost, nangangahulugan, hindi ito si Kristo. Tama yon, no? Pag binanggit din doon sa Mateo 4:1, dinala siya ng Espiritu, nangangahulugan din, hindi nga si Kristo yon. Yes. Bakit? Unang-una, ito yung latag ng end time believer pagdating dito. Kaya tinututulan ko na ang Holy Spirit ay ikatlong persona, no? Dahil una, wala ka namang mababasa na siya ay ikatlong persona. Although pinapakahulugan na ang Holy Spirit sa kanila, lalo-lalo na sa ating kaibayo ngayon nakausap, na ito ay iba kay Kristo at iba ito sa Ama. Ngunit may matibay tayong ebidensya na pinangahawakan sa Biblia, letra por letra, na ang Panginoong Hesus ay may binabanggit at mayroon siyang binabanggit sa talinghaga. Dito, lalong-lalo na pagka binabasa natin yung patungkol doon sa mga aliw, no? Kaya nga, kinonfirm ko itong Holy Spirit ba, ito ba ang mga aliw? Kinonfirm naman ng ating kapatid na ito nga daw yon. Okay. Ngayon, ang nakakalungkot, kung ang Holy Spirit ay ikatlong persona, so nangangahulugan sa beliefs ng Trinity, narito na ito sa Old Testament. Sino ang magiging mga aliw? Kung ang Holy Spirit ay narito na ngayon, no? Noong panahon ng Old Testament, sino ang mga aaliw doon? O sasabihin, yung Holy Spirit nga na ikatlong persona. Pero, may mga talata sa Biblia, sa John chapter 14, na hindi bababa o hindi ibababa o hindi paparito ang mga aliw hanggat hindi si Kristo umaakyat sa langit. Okay? So may mga talatang binanggit po dyan na ganyan. Ano? Pero malinaw, dito sa tindig ko na ibibigay ko, na pag Holy Spirit sa Old Testament, ito lamang po ang Ama. No? Pero pagka sa bagong tipan na Holy Ghost ang binabanggit, hindi na po lang yan per se ang Ama. Pero, Pastor, ano yung Mateo 1:18, Mateo 4:1, Mateo 3:16, o 3:8, o 3:16 ng binautismo? Doon, makikita mo sa timeline yon, no? Nung tumahan na ang Espiritu Santo sa kanya, pag binasa mo Mateo 3:16, may nagsalita sa langit, may tumahan ng anyong kalapati na sinasabi, ito ang sinisinta kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Makinig kayo sa kanya. Nung binautismo ng Panginoon ni Juan,
tumahan ang Espiritu Santo sa kanya. Pag binasa mo ang 1:1:33, ito ay tumahan at tumahan talaga sa kanya, no? Hindi yun umalis. If you read John chapter 1 verse 33, nakasulat po yun dyan. No? Ito po ang sabi. Sabi sa English, no? I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending. No? So itong Spirit na to, it's referred to the Father. The Spirit descending and remaining on Him. Napakalinaw, descending and remaining on Him. Pag sinabing remaining on Him, hindi yan umaalis. Nananatili, abide, no? So yung Holy Spirit na binabanggit ko ng Old Testament, ito yung Ama na tumahan sa Anak. Okay? So, ito po yung Ama. Pero pagdating sa bagong tipan, ito na. Sa John chapter 14, ipapabukas ko na ang mang-aaliw. Sabi po dito, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I said unto you. Malinaw po yan. Yung Comforter, ito yung Holy Spirit. Sa Tagalog at sa English, sa King James, Holy Ghost. Okay, at malinaw, lahat daw ng sinabi niya, nang nandito pa siya, ipapaalala sa kanila. Okay? Ngayon, sino ba talaga ito? Para malaman natin yun, pupunta tayo dun sa itaas ng talata, sa konteksto. Sino ba yan? Ito sa 17. The Spirit of Truth, sabi dito, even, basahin natin muna sa 16. And I will pray the Father that He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Mapapansin ninyo kanina, yung remaining on Him sa John 1:33, yun po sa Greek word, ang ibig sabihin nun, abide. Kaya itong Comforter na ito rin yung tatahan eh. No? That He may abide with you forever. Eh, sino yung nagsalita niyan? Tingnan natin sa keyword na ito, that He may abide with you forever. If you read Matthew 28:20, sabi ni Kristo, I will not leave you nor forsake you even until the end of the world. So, yan po ay magka-synonyms, no? Pagdating sa 17, the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. Sabi dito, hindi siya nakita nila, ni nakilala man siya. Ngunit, kilala ninyo siya. Ang nakakapagtaka dito sa talatang 17, ang kausap ni Kristo dito ay ang mga apostol. Bakit kilala ng mga apostol itong Spirit of Truth? Na Comforter daw, verse 26, 24. Ito pa yung kasunod na sugnay. For He dwelleth with you. So, nakakapagtaka, nananahan daw kasama nila. Ito pa yung pinakamatindi. At sa inyo. Kung kilala nila yung Holy Spirit, ngunit hindi pa ito ibinibigay sa kanila, pero kilala na niya, sino ito? Pagdating dito sa kasunod na sugnay, sapagkat tumatahan siya sa inyo. Ayun. Yun. Yan nagtatapos ang ating first stand ng ating negative. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. So affirmative, time start now. Okay po. Good evening, Pastor. Yes po. Ang una ko pong tanong, batay po doon sa inyo pong presentation na pinatutunayan po ninyo na yung Holy Spirit ayon din ating Panginoong Kristo.
At ginamit niyo po itong Matthew 1:18, ano? At ang sabi po ninyo ay child of the Holy Spirit. Ano ho? So, saan niyo po mababasa maliban sa talatang ito na ang ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Espiritu Santo? Wala na po, ito lamang po. Next question po. Next question. So tanggap niyo po kapag sinabing, sasakyan ko po itong inyong term, ano, child of the Holy Spirit. So tanggap niyo po, pag sinabing child of the Holy Spirit, mayroong dalawang magkaibang persona po dyan. No? Yung child at saka yung Holy Spirit. Tama po ba? Opo, dito po sa kalagayang ito, sa Mateo 1:18. Kung sila po ay may dalawang persona po dyan, ibig sabihin dyan sa Matthew 1:18, ayon sa inyong term na child of the Holy Spirit, hindi ang anak ang siyang Holy Spirit. Tama po ba? Kasi child of the Holy Spirit. Tama po ba ang analysis ko, Pastor, sa Matthew 1:18? Opo, sa talatang ito, hindi po si Kristo ang Holy Spirit dahil hindi pa siya tinatahanan ng Ama. Next question. Okay, so next question po. Dito po sa Matthew 4:1, no, 3:16, sa baptism po, yung ginamit niyo po kanina na pinagkombina niyo yung talata ng Matthew 4:1 tsaka 3:16, yung baptism. So nung hindi pa tumatahan ang Holy Spirit, no, bilang clarification lamang po, hindi pa tumatahan ang Holy Spirit kay Jesus, ibig sabihin, magkaiba silang persona kasi hindi pa tumatahan. Tama po ba? Opo. Okay, so, next question ko po. Nung tumahan na yung Holy Spirit kay Jesus Christ, ang ibig bang sabihin nun siya na rin ang Holy Spirit dahil tinahanan siya ng Holy Spirit? Sa kalagayan pong yun po ay magkaiba doon ang binabanggit. Yung Espiritu po doon, yun yung Ama na nagdala sa kanya sa ilang. Okay? Hindi ko muna ngayon gagalawin yung pagiging yung kaisahan ng Ama at Holy Spirit. Mag-stick lang ako dito, Pastor, sa topic na ito, na iba yung Holy Spirit at iba yung ating pong Panginoong Jesucristo. So, ulitin ko lamang po, Pastor, nung tumahan na ba ang Holy Spirit sa ating Panginoong Jesucristo, ang ibig po bang sabihin nun ang ating Panginoong Jesucristo na rin ang Holy Spirit? Yes po, ngunit sa talatang pong Mateo 4:1, ito po ay pinapakita dito yung pagkakaiba nila, no, na yung espiritu na which is yung Ama, ito po ay iba dun sa anak na tao na naging Diyos. So, hindi po dito pinapakita kung magkaiba or mag-isa. Yun po ang sagot ko. Salamat po. Next question ko po. Dito po sa John 1:33, ginamit po ninyo yung talatang ito at binigyan niyo po ng diin yung remaining on remaining on him ho ba yan? Sa King James yata ginamit po ninyo. Ano po sa Greek yung salitang remaining? Ito po ang pagkasabi diyan. Ito po ay meno, Ang ibig sabihin po nito ay abide. Meno sa 3306. Yun po ang sagot ko. Okay. So, Pastor, ang tanong ko po, sunod, follow up, kapag ba sinabing yung isa'y tumatahan doon sa isa, ang ibig bang sabihin nun, siya na rin yung tumahan na yon? Sa kalagayan pong talatang ito, hindi po. Ngunit, sa mga talata pong
katulad ng Juan 14 na definidong sinasabi niya na itong mang-aaliw, malinaw po dito na si Kristo po iyon. Okay. Dito po naman ako, Pastor, sa John 14 na merong ibang mang-aaliw. Kapag ba sinabing ibang mang-aaliw, siya rin po ba yun? Ang ating Panginoon sa Kristo rin po ba yun? Opo, sa kalagayan po ng Juan 14, 16 at 24, iba lamang po ang kanyang form. Sa 26 po pala, so pasensya na po. Sa 16 po yung binabanggit ko kanina. Apo. Okay. Follow up ko po rito. Ano po sa Greek, Pastor, yung ginamit dito sa, nabanggit nyo na ba ito? Yung alos po, yung another. John 14? Oo, John 14:16, Yan. Yes, Pastor. Yan po yung alos. Familiar po ba kayo sa term na alos at saka heteros, Pastor? Yung alos lamang po. Sa alos, ang ibig sabihin po nito ay other. Okay. So, maliwanag po ang naging sakop ng inyong study, yung lamang pong alos at hindi po yung heteros. Time na. Thank you, Pastor. At dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate, first stand ng ating negative. So dadako na tayo sa ating rebuttal stage. So bago yan, babasa muna tayo ng mga iilang comment. Shoutout kay Bonski Ikban, kay Caron Dancel, kay Jason Jarius. Ano po ba ang ibig sabihin ng end time? Kay Ali Sultan, sabi niya parehong magagaling ang dalawang debater. Shoutout din kay Godfader Limar, yan. Kay Samuel Tahuda, sabi niya may anino ba ang spirito? Kay Jericho Gal, Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. Read Philippos 1:19, Acts 16:17. So, sabi din ni Godfader, ibig sabihin kay Sir Ferdy, iisa lang at Jesus, iisa lang si Jesus at Holy Spirit. Si Fernan pa arbor ng baseball cap mo na pink. Ito yan. Shoutout din kay Ayan J. Villarmea Palar. Shoutout admin. God bless us. Ayan. Kay Renz Max, Espiritu Santo ay persona. Trinity din pala. STA. Yan. Shoutout din kay kay Samuel Tahuda. Palabo ang ginawa ng negative, hindi paliwanag. Yan. So dadako na tayo sa ating rebuttal. Syempre, ganun pa din. 10 minutes para kay Fernando Camacho ng SDA. Okay, timer start. Now. Okay, so, salamat po ng marami mga kaibigan at mga kapatid, sa isang magandang pag-uusap na ito. Alam nyo, pagka tinatanong ko si Pastor Ferdinand, parang ayoko nang magtanong ulit, napakabait kasing sumagot. Para ako nakokonsensya. Kaya masarap kausap si Pastor Ferdinand. So tanging argumento lamang po mga kaibigan, mga kapatid. So dito po, gusto kong simulan yung aking rebuttal dito po sa Matthew 1:18. Yung term na Child of the Holy Ghost. Ayan, so unang-una tinanong natin, meron bang maliban sa talatang ito, meron bang mababasa na ang ating Panginoon sa Kristo ay anak ng Holy Spirit, At very clear, na narinig natin na wala hong mababasang talata. So alam niyo ho mga kaibigan, ito pong term na Child of the Holy Ghost, ito po ay term lamang na lumabas sa ating pong kaibigang Pastor Ferdinand, So, then kung
susundan natin ay wala nga ito sa Biblia, ano, walang mababasa, ano. At kinunclude lang po doon sa Matthew 1:18, no? Then kung susundan ko po yung arguments na yon at lumitaw din naman sa ating pagtatanong, at talagang iba yung anak, iba rin yung Holy Ghost, no? Kung susundan ko yung child of the Holy Ghost, talagang magkaiba po sila. Sa puntong ito napapatunayan ko na ang Panginoong Jesucristo ay iba doon sa Holy Spirit, ano, dito sa Bagong Tipan. Kaya nga nung nagtatanong ang ating pong buting pastor sa Lumang Tipan ay hindi natin sinasagot kasi ang paksa po ay uko lamang sa Bagong Tipan. Ano ho, yan. So malinaw po na magkaiba po sila dito. Then may nabanggit ako kanina, no, na yung salitang lililiman, ano. Sa Greek po niyan, ang ginamit po diyan ay epeskiasai, ano, galing po yan sa terminong epeskiasu. Nang ibig sabihin po niyan, dito po sa tekstong ito ng Diksionaryong Grego-Pilipino ng Bagong Tipan, sa page 94, pag sinabing ekiazo, epeskiazo, ito ay tamaan o takpan ng isang bagay ng anino, aninuhan, liliman. Ano, yan po ibig sabihin po niyan, no? Patungkol sa mahiwagang pangyayari na kung saan si Maria ay nagdalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ayan, liliman, ano? So dito, kaya ko nabanggit na parang inaaninuhan kasi kinukuha ko yung term sa Biblia nang ibig sabihin ng epeskiazo, no? Na parang nilililiman siya, parang pinapandungan o nilalagyan ng para bang pinayungan kang ganon tapos meron sa yung lumilim. Yun ang ibig sabihin po ng nililiman sa pagkakataong ito. At bakit ko binanggit yan? Kasi nagpapatunay ito na iba yung lumililim, ano ho, kaysa doon sa bata na nasa loob ng o nabubuo doon sa sinapupunan ni Maria, no? Talagang magkaibang person sila. Okay? So next po, doon sa sinabi sa atin, ano, sa presentation, sino ang mga aliw sa Old Testament, no? If wala pa ang Holy Spirit, no? Actually hindi ko na to dapat i-rebat kasi invalid, no? Old Testament na ito, no? Pero dahil sa daloy ng pagpapalitaw na para bang ang Holy Spirit ay naging active lamang dito sa Bagong Tipan nung siya isinugo. Hindi po, no? Sa Lumang Tipan ay umiiral na ang Holy Spirit. Ang pinagkaiba lang po, hindi pa isinusugo ng ating Panginoon ang Holy Spirit, no? Alinsunod sa authority ng Ama. Ano ho, wala pa hong pagsusugo. So dito nagkaroon ng active na pagsusugo ang Holy Spirit na ang ating Panginoong Hesus ay aakyat naman sa Ama. Okay? Pero katulad ng aking sinabi, siguro kung may susunod pang presentation dito at pupunta ulit sa Old Testament, hindi ko na gagalawin po 'yon, ano ho. Okay? Kasi New Testament lang ang amin pong paksa. Then do sa Matthew chapter 4 verse 1, nakita rin natin sa presentation at mga paraan ng pagsagot, talaga hong magkaiba ang Ama at ang Holy Spirit at ang atin pong Panginoong Hesukristo. Kanina narinig natin na yung Holy Spirit ay yun din ang Ama, no? Pero hindi ko muna gagalawin niya katulad na aking sinabi kasi gusto ko lamang nandun lang ako sa bracket na magkaiba ang Panginoong Hesukristo at ang Holy Spirit. Yan. Kaya dito sa chapter 4 verse 1 ng Mateo, wala ditong walang paglalarawan dito na yung Holy Spirit siya rin ang ating Panginoong Jesucristo, no? Kahit doon sa 3, ano, sa Matthew 3, no? Sa baptism kasi nga iba yung yung Holy Spirit, no? Yung ating Panginoon ay binautismohan, ang Holy Spirit ibang persona, ano, na dumapo sa kanya, no? Then doon sa chapter 1 verse 1 ng Juan, no, yung remaining on him na binabanggit dito, no? Sa King James version, ano? Ito nga King James version, remaining on him. Nang tinanong natin, that is menon. Yes, tama si pastor dito. At nagkakaintindihan kami sa Greek text na sa Greek na word na ginamit. Kaya lang ang hindi lang dito medyo dapat nating bigyan ng pansin, yung salitang remaining o yung menon, hindi ibig sabihin no na
na siya rin yung tumahan doon sa anak. Kasi nga, yung Holy Spirit tumahan sa anak. Ibig sabihin, iba yung anak, iba rin yung tumahan sa kanya. Ano? Yan. Magkaiba ho yun. Parang tayo, hindi ho ba? O, ang Holy Spirit, nananahan din sa atin. Pero hindi ibig sabihin na tayo rin ang Holy Spirit. No? 1 Corinthians chapter 3, verse 16, ng wika, hindi ba ganun yung nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ayun, hindi ko muna nakita natin yung salitang nananahan, siya na mismo yon, Iba yung nananahan, iba yung tinatahanan. Ganito rin yung nangyari dito sa John 1:33. Na ang Holy Spirit ay nananahan sa ating Panginoong Jesucristo, pero hindi ibig sabihin siya na rin ang ating Panginoong Jesucristo. Kagaya nga ng binabanggit ko sa 1 Corinthians 3:16 na ang Holy Spirit nananahan din sa atin. Pero hindi naman katanggap-tanggap dahil nananahan sa atin ang Holy Spirit, tayo na rin ang Holy Spirit. So, very clear po yan at payapa akong iiwan yung ganyan pong sistema. Then, John 14:15, mga kaibigan, gusto ko pong magkaroon dito ng pagkaklaro, kasi tinanong natin sa Greek text, na ano ba yung salitang iba, at narinig natin, at tama po yung sinagot sa atin na yung ibig sabihin na yung isa pa o yung other, yan po ay alon. Sa Greek text, isa po yung adjective accusative masculine. Galing po yan sa salitang alos. Kapag sinabi pong alos, yes, tama yun, iba, iba pa, other. Meron ding isa pang salita na Greek doon sa salitang iba, yung salitang heteros. Yung salitang heteros, kapag isinalin po ninyo, ganun din, iba or other. Pero magkaiba ng kahulugan yung alos at heteros. So dito, ang ginamit po ay alos. Ibig sabihin, talagang iba ito, ibang persona po ito. Ibang person ito, hindi ito yung ating Panginoong Jesucristo. Bakit sinabing ibang mga aaliw? Kasi nga, ang ating Panginoong Jesucristo, mga aliw din po yan tagapagtanggol din po yan. Kasi yung salitang parakletos, malawak po ang meaning niya. Tagapagtanggol, at napakarami pang iba. Hindi ho magkakasya sa terminong mga aaliw lang yung ibig sabihin ng parakletos. Kaya sinabing iba kasi nga, hindi ang ating Panginoong Hesus din yun. Iba rin yan. So, salamat po mga kaibigan. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Fernando Camacho ng SDA. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na second na cross ni Pastor Ferdinand Sustento. Bro, 7 minutes para sa iyo, bro. Time start now. Okay, unang tanong, Bro Fernando. Sa unang Korinto 6:17, ang sabi dito, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Sang-ayon ka ba na si Kristo ay kaisa ng Espiritu ng Ama? Yes, kapatid. Opo, naniniwala po ako dyan. Pero hindi ibig sabihin ng kaisa dyan, siya na rin yung Holy Spirit. Parang tayo, Pastor, sa pangangaral, kaisa po natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga alagad, pagdating sa tema ng pangangaral. Pero magkaiba tayo. Next question. Okay, binanggit dito ay one spirit. Sang-ayon po ba kayo na isang espiritu sila ng Ama at ng Anak? Yes, opo. At maliwanag nating makikita dyan, small letter S ang ginamit, hindi po capital letter S. Sa espiritu, isa po sila. Tama po. Okay. Yung binabanggit po ninyo sa original po ba na salin ng Biblia, may malaking letra po ba o may maliit na letra? Yes, of course. Pagka titignan natin yung yung kauna-unahang pagkakasulat, lahat po yan malalaking letra. Then mayroon din lumabas na mga manuscript na naisulat naman sa mga maliliit na letra. Pero sa sistemang ito, dapat itong isalin na maliit na letra na tumutukoy sa kasing diwa. Next Ang question. ibig sabihin. Okay. Sinabi po ninyo kanina na hindi si Kristo ang mga aliw. Tama po ba?
Hindi po, ang ating Panginoon, ang sabi ko po, may mang-aaliw din po. At hindi magkakasya yung salitang mang-aaliw lang doon sa terminong parakletos. Kaya ang ibibigay ay isa pa o iba pang mang-aaliw bukod sa ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi pong ibang mga aaliw, pwede po bang ibang forma na niya? Yes or no? Hindi po ibang forma niya, ano, kundi ibang persona talaga. Hindi siya rin. Kasi nga ang ginamit po sa Greek ay hindi po heteros, kundi allos. Okay. Binanggit po ba dito na ibang persona o ibang mang-aaliw? Opo, pag sinabi pong ibang mang-aaliw, person po yun kasi ang gawain po niya ay parakletos. Umaagapay, umaaliw, tagapagtanggol. Gawain po yan ng isa pong persona. At yan ay hindi ang ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus ay aalis at Next ang question. magiging kahalili yung pong Holy Spirit. Okay. Sinabi po dito na siya po ay mananatili sa iyo magpakailanman. Sa kasunod po na sugnay ng John 14:16. Sang-ayon po ba kayo na sa Mateo 28:20 na si Kristo ay sumasa atin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Yes po, naniniwala po kami diyan na siya ay nananatili sa atin, ano? At ang isa sa katunayan na siya ay nananatili sa atin, yun nga yung nasa Mateo 28, no? Pero hindi ibig sabihin doon na ang sumasa atin yung siya mismo na person na nandito sa atin. Yan po sa pamamagitan po ng kaisang diwa Next ng Holy question. Spirit. Ang ayon po ba kayo, Sir Fernando, na sinabi ni Kristo, 2 o 3 magkatipon sa aking pangalan ay naroon ako sa kanilang kalagitnaan sa Mateo 18:20? Sino po ba ang narito? Ang banal na spirito o si Kristo? Opo, yung presensya po ng ating Panginoong si Kristo, yun po yung mananatili sa atin, ano ho? Sa 2 o 3 nag-usap, yung pong kanyang presensya nasa atin, no? At ang Holy Spirit ang siya pong nagpapaalala naman sa atin ng lahat ng itinuro ng ating Panginoong si Kristo. Kaya magkaiba po sila. So, yung Mateo 18:20 na sinabi niya sa talatang ito, ito po ang keyword, ang sabi niya, there I am in the midst of them. Yung there I am po ba, ibig sabihin po ba nito ay presensya o siya mismo? Hindi yung kanyang pagiging kalagayang tao mismo kasama natin, kundi yung presence po niya. Ano, parang ganito, lagi naming sinasabi, o sige, Mr. kasama mo Moderator, kami saan ka objection man lang. pumunta. Time stop. Ay, sorry. Okay. May nalabag ba ako? So, ano yung ating objection? Negative. Ang tanong ko po ay, ito po ba, ang ibig sabihin po ba ng there I am ay siya mismo o presensya lamang? Okay, this is categorical, Bro Fernando Camacho. So, ang unang lalabas sa yung bibig ay dapat yung categorical. Yes. Ano ulit yan, bro? Yung categorical? Siya ba mismo o presensya lamang niya? Okay. So, proceed sa sagot, bro. Apo, siya mismo at yung kanyang presensya. Kasi pag sinabing presensya, siya mismo yon, ano? Pero hindi yung kanyang kalagayang tao na kung paano nakasama natin doon, nakasama sa New Testament, siya rin yung kasama natin di po. Siya mismo sa kanyang presensya, yung presence. Next question. Ano? Okay, iiwanan ko na yung tanong po na yan. Binanggit po dito na comforter. Sang-ayon po ba kayo sa Greek word nito ay parakletos? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yan nga po yung aking idinidiin na ang Holy Spirit ay parakletos, no? Iba po yan sa atin pong Panginoong Jesucristo kasi yung parakletos po na yan ay isusugo po. At ang ating Panginoong Jesucristo naman aakyat naman sa langit. Yun po sagot natin. Okay, sang-ayon po kayo sa unang Juan 2:1 na binabanggit dito na si Kristo yung advocate natin. Tama po ba? Sang-ayon po kayo dito? Opo. Sinasang-ayunan po natin yan, kapatid. At totoo naman yan na ang ating Panginoon, advocate natin. Kaya nga, yung Holy Spirit, ibang, ano ho yun, ibang parakletos po yun. Ibang advocate po. Hindi yan yung ating Panginoon sa Kristo. So, ilan po ang advocate? 2 o 1 lamang?
Opo. Ang ating pong Panginoong Kristo, dalawa, no? Ang ating Panginoong Kristo ay advocate din po. Kaya nga isusugo niya ibang advocate, ibang parakletos. Kasi aalis na yung isang advocate, ang kapapalit naman, yun naman kanyang isusugo, yung Holy Spirit naman po. Ito po ang pagkasabi. Next question po ako. Sa unang Juan 2:1, ang sabi po niya dito sa Tagalog, "Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag mga kasala, at kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo na matuwid." Ang tanong, ilan po ang tagapamagitan sa Ama? Ayan. Dalawa Isa lang o po. isa? Isa lang po, dahil gumamit kayo ng talata, ang unang Juan 2:1 ay isa Time, lang time, po ang time. binabanggit dito. Pagdating sa pamamagitan sa Ama, ang ating Time, Panginoong time. Kristo. Okay, so dyan nagtatapos ang ating pangalawang pagtatanong ng ating negative. So, dadako na tayo sa ating negative stand, rebuttals. Okay, so bro Ferdinand, 10 minutes para sa iyo, bro. Your Yes. rebuttal, time start now. Okay, so lilinawin ko lamang. Yung mga talata na binabanggit niya kanina, Mateo 3:16, Matthew 1:18, hindi ako magdi-disagree na iba doon yung Holy Spirit, doon sa child at yung Holy Ghost, no? At malinaw doon, pag sinabing child of the Holy Ghost, hindi ako ang naggumawa nung pakahulugan lamang doon. Yun ay King James version na binasa ko sa Mateo 1:18. Kung ito ay tatagalugin mo, iba na kasi ang pakahulugan, kasi NIV ang Tagalog ng King James, sa Purida Diglot Bible, ang pakahulugan doon ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, which is hindi yun ang appropriate na Tagalog nung child of the Holy Ghost, no? Alam natin ang King James ay base doon sa original manuscript. Ngayon, malinaw doon na yung Holy Spirit, ito yung Ama. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang Ama ang Panginoong Jesus. Yung child doon, si Kristo yon. Ngayon, sang-ayon ako na magkaiba po talagang being iyon, no? Ngunit, binabanggit ko kanina na pagtatanong sa ating kabatid, yung Mateo 4:1, maging yung unpardonable sin doon sa Holy Spirit, hindi daw yun kayang patawarin. Tama, no? Ang tinutukoy doon, bakit hindi po yun mapapatawad? Dahil po may dalawang being na nagkaisa, no? Si Kristo po ay naging parte ng Holy Spirit. Sa Old Testament na binabanggit, kahit hindi niya ito sagutin at hindi ito kasama sa paksa, isinasama ko yung Old Testament para ipakita yung kaibahan sa Bagong Tipan. Ang Holy Spirit sa Lumang Tipan ay ang Ama. Pagdating sa Bagong Tipan, ito na si Kristo, dahil tumahan ang Ama sa Kanya, at itong si Kristo ay naging kaisa ng Espiritu Santo. At sabi ng talata ng Korinto, siyang nakipag-isa sa Espiritu ay iisang Espiritu. Binabanggit ko nga doon, hindi naman yun pwedeng sa original manuskrito, hindi ko alam kung yung pagkasabi niya ay talagang may malaki, may maliit na letra. Sa pagkakaalam ko ay parehas lamang yun, no? Ngayon, hindi mapokusan ng kapatid natin yung Juan 14, no? Bakit dito? Kasi makikita natin at lalabas dito ang katotohanan. Sino ba talaga yung Holy Spirit na tinutukoy ng John 14 na ibang mga aaliw? Sang-ayon ako dun sa salitang alos na another, pero hindi another o third person of the Godhead. Bakit? Si Kristo ay may corporal body, ngunit mayroon din siyang espiritu niya, no? Ang tanong, kaya nga binabanggit ko, bakit kung ang Espiritu Santo ay nariyan na, o ang Espiritu Santo ay nasa Old Testament, ba't kailangan ngang ibigay sa pamamagitan pa ni Kristo? At sabi niya, hindi bababa ang Espiritu Santo hanggat siya ay hindi pa umaakyat, no?
Lilinawin ko ng husto at gusto kong itanong ito mamaya at hindi ko na itanong ito eh. Yung sa John 14:17, sabi dito, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y tumatahan sa inyo. Iba po yung with you sa inyo. Yung isa ay present dwelling with them, kasi pag sinabing dwelleth with you, ang ibig sabihin nun ng with you, iba yung dwelleth in you, iba yung dwelleth with you. Pag sinabing with you, kasalukuyang kasakasama nila. Eh sino ba yun? Sa verse 17, ang taguri sa kanya, ang espiritu ng katotohanan. Hindi ba ang Panginoong Hesukristo ay tinukoy na katotohanan? Sabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth. Hindi ba ang Ama itinukoy din na katotohanan? Unang Juan 5:20. No? Ngayon, ito yung pagkasabit pa. And shall be in you. Eh sino yung sasa inyo? Pag sinabing sasa inyo, yan ay future na katuparan. Eh sino yung sasa inyo? Kung siya ay kasakasama nila. Ibig sabihin, iyong katawang lupa ng Panginoon, yun yung kausap niya. Eh bakit, Pastor, ganoon? Pag binasa mo ang John 14:25, or I think, tama, no? Sa 25, these things have I spoken unto you, being yet present with you. Yun ay sinasabi niya dahil siya ay presenteng kasakasama nila. Nino, ng mga apostol. No? Alam ninyo mga kapatid, pagdating sa John 14, John 15 hanggang 17, dito mo malalaman sino talaga yung Holy Spirit. No? Hindi iyan pwedeng ipakahulugan mo doon sa mga iba-ibang talata. Halimbawa, katulad ng comforter, na ang ibig sabihin nito ay parakletos sa Greek word. Ngayon, ang ibig sabihin ng parakletos ay advocate. Ngayon, nung tinanong ko ang kapatid sa unang Juan 2:1, mayroon lamang tayong iisang tagapamagitan. Sa unang Timoteo 2:5 yan. Yung advocate doon, ang Panginoong Hesus, sino yan? Sino itong sa 16 ng Juan 14? Sino yung unang Juan 2:1? Dalawa pala ang advocate. Na ang ibig sabihin ng advocate ay, ano yan? Comforter nga, no? Tingnan nyo mga kapatid, sa verse 18, I will not leave you comfortless, I will come to you. Sino ang nagsasalita sa puntong ito, sa tagpong ito? Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Actually, if you read in English, kaya nga medyo may corruption na sa Tagalog ng sinasabing so-called King James Version. Walang King James Version na Tagalog. No, yan po ay NIV lahat. Sa pagdating sa 18, hindi ko kayo iiwanang comfortless. Ano ba yung comfort? From the word comforter, yun ay comfortless. Sino ang nagsasalita? Ako. Sabi ni Kristo, hindi ko kayo iiwanang mag-isa. Kung talagang ang Holy Spirit ay ikatlong persona na iba kay Kristo, dapat sinabi niya, siya ay isa sa inyo, or itong comforter na ito ay sa inyo, hindi ako. Ang tinukoy niya, ako ay isa sa inyo. Sino ba talaga ang sasakay kay Kristo? No? Sabi niya dito, sa 19, yet a little while, the world seeth me no more, but ye see me. Si Kristo, makikita daw nila. Alam natin, ang salitang pagkakita ay pagkaunawa. No? Bakit? Kasi sasakay si Kristo ay sasaka nila. Malinaw yun, mga kapatid. Ito ang katunayan na ang Holy Spirit, pag nakiisa ang Espiritu ni Kristo at ang Ama, yan yung Holy Spirit. Kaya sa persona ni Kristo, yan ang Holy Spirit. Ito ang talata, John chapter 14 verse 23. Babasahin ko po sa Tagalog. Ito po pagkasabi sa Tagalog.
Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang sinuman ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking mga salita at siya iibigin ng aking ama at kami pasasa kanya. Yung may dalawang sasa kanya at siya gagawin naming aming tahanan. Yung abode with him, nangangahulugan yung dwelling in him. Yun ang tawag namin doon sa terminong yan, ay indwelling. Yan yung Holy Spirit na sasa believer. Eh, sino ba talaga yan? Pag si Kristo ay, sabi niya, pag sino mang umiibig sa akin, pag tinupad yung salita na sinasabi niya, silang dalawa ay sasa kanya. Kaya si Kristo, pag tinanggap mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo, yung Holy Spirit ay sasa iyo, sa katauhan ni Kristo. Bakit? Dahil yung Ama ay nasa kanya. Malinaw yan na ang sasa believer o sasa doon sa Kristiyanong tunay, yung Holy Spirit, which is Kristo, binanggit po yan. No? Doon sa 16 or 18 ng John 14, malinaw po yun. Kaya nga, nung tinatanong ko ang kapatid, ilan ba ang tagapamagitan sa Diyos? Salamat po sa binigay na time. Yun, at dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Ferdinand Sustento ng End Time Believer. Ayan, so dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay. Okay, so ang akin pong tanong po, so saan niyo po, Pastor, mababasa sa Biblia na verbatim na yung Holy Spirit at ang ating Panginoong Jesucristo ay iisa sa pagka-persona? Wala pong verbatim na salitang si Kristo at ang Holy Spirit ay isang persona. Pero ito po ay diwa sa John 14:18. Ito po ang sabi, I will not leave you comfortless, I will come to you. Yun po yung malinaw na diwa po nung sinasabi ko. Okay. So, dyan po sa John 14, na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay aakyat na sa langit. Ano ho? So, ibig nyo bang sabihin, hindi umalis ang ating Panginoong Jesucristo nang maisugo ang Parakletos? Umalis po siya sa kalagayan pong may body, corporal body. Pero siya po ay bumalik ayon po sa talata na binasa ko sa John 14:17. Sabi po dito, shall be in you, which is the Spirit of truth. Si Kristo po yung the truth and the life. Okay. Yun po yung sagot ko. Opo. Nang sabihin po rito na for he dwelleth with you. Sa Tagalog, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo. So ibig bang sabihin dito na bumalik ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi po, yung salita, yung sugnay po na for he dwelleth with you, yun po ay present na tumatahan kasama ng mga disipulo sa kasalukuyang sinasabi niya po ito. Tama po. I agree po dyan. Then, sinabi ito na kasama pa nila. Then, sinabi rin ng ating Panginoon na isusugo niya ang Holy Spirit. Then, pag naisugo na niya, aalis na siya. Ayun. Ang tanong ko po sa inyo, uulitin ko po yung kanina, iniwan ba niya o umakyat ba siya sa langit nang naisugo ang Holy Spirit o nananatili pa rin siyang kasama nila kahit naisugo ng Holy Spirit? Yung inuulit ko po, si Kristo po sa kalagayan pong tao, hindi po niya pwedeng ibigay yung Holy Spirit
hanggat hindi po siya umaakyat sa Ama. Kapag siya po ay umakyat na sa Ama, isusugo na yung kanyang, ang tawag po namin dyan ay extension ng kanyang spirito. Yan po yung Holy Spirit. Okay. So, dito muna ako, Pastor, tatakbo at mamaya-maya babalikan ko po yung bahagi niyan. Ano po ang ibig sabihin ng salitang parakletos? Yun nga po, binanggit ko nga po kanina, yan po yung advocate. Maliban dyan, meron pa ho ba? Marami po yan. Babanggitin ko po ito po yung ibig sabihin ng parakletos. The one who pleads another cause before a judge, yan po. A pleader, counsel for defense, legal assistance, an advocate, intercessor, yan po yung mga isa pong aider, yan po ang isa pa. Okay. So, alam ninyo na tinatanggap ninyo ang ating Panginoong Jesucristo ay advocate at gamit nga yung talatang yon, ano? So, pag Opo. sinabing ibang advocate, ibang advocate, ibang parakletos, ibig bang sabihin si Kristo rin yung iba na yon? Opo, sa kalagayan pong hindi po tao nang siya po ay nangungusap sa John chapter 14. Binanggit po yan sa Acts chapter 2 verse 33. Ito po ang sabi, palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangakong Espiritu Santo ay ibinuhos niya ito sa inyong nakikita at naririnig. Next Si question. Kristo yung nagbuhos noon, yung kanyang Espiritu. Okay. Thank you. So, next question po, dito sa John 14, na ating pinag-uusapan, meron akong napansin dito na gusto ko pong itanong sa inyo. Sabi sa 16 16:7 pala. Gayon may sinasabi ko ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang parakletos ay hindi darating sa inyo. So, paano nyo po ito ipapaliwanag, Pastor, ng ating Panginoon kasi, talagang aalis. No? Kasi pag hindi siya umalis, hindi rin mag-active yung parakletos, yung ibang mga alin. Opo, ito po, sinagot din po yan ng talatang yan. Pag pinasa po natin sa Tagalog, sa Juan 16, Tagalog po ang gagamitin ko, 16:6, sa 7. Sa gayon may, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat na sa inyo ako yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Yung kasagutan po dyan, malinaw po na sa ibang forma po siya babalik. Doon nga binabanggit sa John. Time na. Okay, Salamat. so dyan nagtatapos ang ating rebuttal stage. So dadako na tayo sa ating conclusion, pero bago yan, babati muna tayo sa ating mga live viewers. Shoutout kay Nick Carl. Okay, sabi niya pag oneness kasi absolute one, parang Muslim lang ang datingan. Ha ha ha. Masaklap si Ama na nagsugo ay iisa lang din sa sinugo. Parang ganito lang yan. Si Jericho Gal ay sinugo ang sarili niya. Parang may topak lang datingan. Shout out din kay MEM. Sana all naka-makeup. Bro Fernando Baisa Camacho. Yan. Tapos shout out din kay Sispo. Kumbalizer ng ating admin ng ating Debaters Convention. Isang free thinker. Yan. Shout out din kay Samuel Tahuda. Siyempre dito sa loob si Raymar.
ng freelancer, si Priley ng Catholic, si Emmy, si Noriel, si Marty, tsaka si Pastor Wimpy ng Born Again. So dadako na tayo sa ating 5 minutes, mga debaters. So mauuna dito si Negative, Bro Ferdinand. So 5 minutes para sa iyo, bro. Conclusion, time start now. Okay. Okay, salamat po sa katunggali natin ngayong gabi. No, although hindi ko na isa-isa ang mga talata dahil kapos ang oras ko. Naniniwala po ako na ang tindig ko po ay naitindig ko sa dahilan na ang mga talatang pong yan ay hindi kayang tutulan. Unang-una, ang talata po ng John 14, no? Napakarami pong mga sitas doon sa John 14 na ito po ay dapat pong makita, no? Ang keyword na ibibigay ko yung another comforter, no? Hindi dahil another being, no? Or pag sinabing alos parakletos ay iisa lamang po yan. Ang binanggit po ng unang Timoteo, binabanggit po dyan na sabi dito, basahin po natin, ano, sabi dito, mayroon lamang isang Diyos at isang tagapamagitan. Ito pong tagapamagitan, ito po ang intercessor, no? Ito po yung intercessor natin. Kapag binasa mo ang Parakletos at nilaliman mo ang pag-aaral patungkol dito, siya ang intercessor natin. Kaya nga, binabanggit ko kanina doon sa aking stand na sa verse 18 ng John 14, I will not leave you comfortless. Kapag ito ay itinanong ko sa ating katunggali ngayon, sino ang babalik? Yung Holy Spirit o si Kristo? No? Baka pwedeng niya sagutin kahit pansamantala doon sa kanyang huling stand. So, malinaw na dito ay hindi kayang pabulaanan. Yung mga nagko-comment sa ating live, sabi nila, hindi po ako oneness. Ako po ay naniniwala na may isang Diyos, yan po ang Ama, at isang persona, ito po si Kristo Jesus. Wala na pong ikatlong persona. Pero naniniwala ako na may ikatlong yung comforter po yan, ikatlong forma. Yan po yung Ama at yung Anak. Kaya nga binabanggit ko na ang Holy Spirit, ito yung Anak. Bakit? Kasi yung Ama ay nasa Kanya. Kaya nga, pag binasa mo na hindi kayang tutulan, sino ba ang tatahan sa mga believer? Sa John 14:23, napakalinaw. We will come unto Him and make our abode with Him. No? Ito po mga kaibigan, kapag binasa mo ang Roma 8:11, no? May espiritu na bumuhay kay Jesus at si Kristo ay may espiritu din. Ano yung espiritu ni Jesus na tatahan sa atin? No? Yun po yung espiritu na bumuhay kay Jesus at espiritu ni Kristo na nagkaisa. Kaya binabanggit kanina sa Korinto na siyang nakipag-isa sa Panginoon na isang espiritu. Sino ba yung tumahan sa anak? Sabi ni Kristo sa John chapter 14 verse 10, hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? May kaisahan po sila. Kaya nga binanggit ng John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Although may kakanyahan sila na identity, pero yung espiritu nila ay may kaisahan. No? Kapag binasa mo ang Roma 8:11, kung may oras pa ako, ito po ang pagkasabi. Ngunit kung ang espiritu na iyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng espiritu na tumitira sa inyo. Sino yung espiritu na tumitira sa inyo? Hindi po pwedeng dumirekta ang Ama sa tao kung wala po si Kristo. Pansinin niyo po ito. Sa pagdating po dito sa
yung espiritu po ni Kristo na tumatahan sa atin, no? Ito po yung pagkasabi. Sa verse 12, no? Binasa ko sa verse 12. 13 o 12, 13. Sapagkat kung mga bubuhay kayo ayon sa laman at mangangamatay kayo, datapat kung sa pamagitan ng espiritu ay pinatay ninyo ang mga gawa ng laman. Verse 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Salamat po. Wala na akong time. Yun, so dyan nagtatapos ang conclusion ng ating negative. So dadako na tayo sa ating last na conclusion, last part ng ating debate. Fernando Camacho ng SDA. So bago yan, meron muna akong babasahin pahabol na mga shoutout. Shoutout pala kay Water Buruman. Sabi niya shoutout kay yan, yun. Shoutout din kay Arwin Sigarino. Bakit si Bro Sispo at Bro Fernando ba to? Ferdinand pareho ang tono nila ako magsalita. Ayan. So si Manilin Resurrection. Ano yung end time? Nagtatanong talaga sila ano yung end time, no? Ayan, siguro ipapaliwanag mamaya ni Pastor Ferdinand. So, dadako na tayo sa ating 5-minute na conclusion. Bro Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay, so good evening at sa akin pong huling paglalahad mga kaibigan, ano ho. So dito po ay napansin ko na napatunayan ko po ng Holy Spirit at ang Panginoong Hesus ay magkaibang persona. No, bakit? Sapagkat doon sa mga ginamit nating talata na naitanong natin, halimbawa ang Lucas 1:35, ano ho, pati yung ginamit niya doon na Child of the Holy Ghost, no? Na sinundan po natin yung term na yon kahit na wala sa Biblia, para lamang sakyan lamang at mapalabas natin katotohanan, inamin din po niya na magkaiba yung yung child at yung Holy Spirit. So dito po ay umayon sa atin ang atin pong kausap si Pastor Sustento. Alam niyo mga kapatid, yun pong pag-ayon na yun, palatandaan po yun na hindi na nagiba yung akin pong pagtatayo. Nananatili na po siyang nakatayo hanggang sa kahuli-hulihang bahaging ito. At kung uulitin pa natin ang pagtatanong, ang Lucas 1:35 ay iulitin lamang po din ang sagot ng ating pong kaibigan na magkaiba po talaga ang Holy Spirit ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya iba yung pinananahanan ng Holy Spirit, iba rin yung Holy Spirit na tatahan sa ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya talagang napakamagkaiba po noon. Then isa po sa hindi naribat sa atin, yun pong pagkagamit ng salitang Greek na allos at heteros, ano? So hinihintay ko kasing balikan niya, no? Kasi hawak ko po ngayon yung Essential of New Testament Greek, na kung saan ito po yung isa sa mga tekstong pinag-aaralan sa mga Bible school, ano? Na dito nakalagay na magkaiba ang allos at heteros, na kung saan kung heteros sana ang ginamit, pwedeng maging tama yung stand ng ni Pastor Sustento. Pero since na hindi yung ginamit kundi allos, ibig sabihin talagang iba siya, iba sa mang-aaliw. Ngayon, kanina ho'y tinanong tayo, ano ba yung bang Holy Spirit tagapamagitan din? Sabi natin, Yes. Then sumunod gumamit po ng talata yung unang 1:2:1 na ang ating Panginoon tagapamagitan, Hindi po ito magkakontra, no? Sapagkat ang Panginoon tagapamagitan siya sa Ama, no? Tao at sa Ama. Ang Holy Spirit tagapamagitan din ho, pansinin po ninyo, no? Pero hindi sa Ama, at sa tao. Ang tagapamagitan sa Ama, sa Diyos Ama at sa tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa diksyonaryo, no, mapapansin niyo lagi akong gumagamit ng mga katiwa-tiwalang mga
documents, ano? Unlike sa ating pong pastor, wala siyang inilalabas, pero tayo meron, ano? So dito sa Diksionaryong Grego-Pilipino ni Kate Hainga, sa page 183, ang parakletos ganito: manananggol, tagapagtanggol, tagataguyod, tagatangkilik, tagapamagitan, tagapagkasundo, tagapayo, tagapagsalita, kinatawan, tagaaliw, katulong, kaibigan. Kaya nga yung katangian ng ating Panginoong Kristo, pareho din ang katangian ng Holy Spirit. Kaya lang, ang pinagkaiba lang nila, yung isusugo, ibang mang-aaliw, ibang parakletos. Ibig sabihin, hindi siya yung ating Panginoong Kristo, hindi rin siya yung ibang forma. Kasi kung ibang forma, ang ginamit sana, doon sa salitang iba, heteros, no? Heteros sana. Kaya lang hindi heteros ang mababasa natin, kundi alos. Nang talagang ibig sabihin, hindi siya o ibang forma ng ating Panginoong Kristo ang isusugo. Ayan, ano ho? So dito ay nakita natin na debunk na debunk. Then, pinatunayan niya na yung Ama ay truth, ano? At yung Holy Spirit, truth din. Hindi ko mo magkasing salita, siya na rin yun, mga kapatid, mga kaibigan. Ano? Maraming mga magkasing salita sa Biblia, magkaiba tinutukoy. Kagaya nga nung ating pinag-aaralan ngayon, no? Ang Ama, ang ating Panginoong Kristo, tagapamagitan, ang Holy Spirit, tagapamagitan din. Pero magkaiba sila. Kasi yung ating Panginoong Kristo, tagapamagitan natin sa Diyos. Kaya magkaiba po. Kaya ang ginamit nga ay alos, no? Hindi po heteros. Ano ha? Yan. So maliwanag po ang John 14 verse 6 na inano sa atin, ano? No? Tinanong natin yung verse 6. Actually, ang lunduan ko talaga verse 7, pero inunahan na ako ni pastor, ano? At dito maliwanag sa verse 7, gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sabi ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw hindi darating sa inyo. Ay, time na. Sayang. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin ngayong gabi. Fernando Camacho ng SDA versus Ferdinand Sustento ng End Time Believer. So, pahabol na shoutout. Shoutout kay Arwin Sigarino. Yung pa-shoutout daw at yung lahat ng mga taga MCGI yan. Sabi ni Arwin Sigarino. Shoutout din kay Everson Aumento. Magandang gabi. Watching here in Mindanao. God bless po. Brother Ferdinand Sustento. Shoutout din kay MEM sa Debaters Convention. Okay na sa akin si Brother Ali Sultan. Ang ibigay, wag na ang t-shirt. Yan. Shoutout din kay Malinin Resurrection. Okay. So, bibigyan ko ng tig-iisang minuto at least ang ating mga debater. Pasasalamat. Mauna ka na, Bro Fernando. Yes, opo. Lubos po ang aking pasasalamat sa atin pong Panginoong Diyos na patuloy na namagitan sa atin pong naging masayang pag-uusap na ito, no? Very intellectual. At gayon din sa Debaters Convention na kung saan ay napaganda ng rules, napaganda ng ambience, ano ho, at napaganda ng talagang palatuntunan ito ng Debaters Convention Group. No? Kaya pinasalamatan natin ang kabuang kawanian nito. Gayon din kay kapatid na Russia na I think hindi siya nahirapan sa aming debate. At sa akin pong napakabait na kausap kaya Pastor Ferdinand Sustento. Kaya nga yung ating pag-respect walang mapagsidla na pastor, no? Talagang kayo napaka mabait at mapakumbabahal. Napapansin niyo yung kanyang deliberasyon, mga kaibigan, ano? Ayaw niyang makasakit ng damdamin, ano? So, talagang ganyan pong atin pong hinahangaan at pinagpipitagan si Pastor Ferdinand Sustento. Kaya maraming salamat. Isang karangalan po na kayo ay makausap. At bago po ako magtapos, sundan po ninyo ako, mga kapatid, sa akin pong YouTube channel. Type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. At babandila na po dyan ang programang Back to the Truth Ministry. Yan. At syempre, pasalamatan ko rin Pastor Wimpy, hindi kami iniwan dito, ang kapatid na Denmar, Marty, Raymar, at si kapatid na Noriel. Salamat sa inyo dito sa platform na kayo po ay sumama sa amin. Sa mga comment section, negative or positive, ang inyong komento ay ipinagpapasalamat ko po yan. Isa po yung hakbang ng aking pong
paglago. Ano? So maraming salamat sa inyo saan man makarating ang programa na ito. Ang aking pong hangarin, datnan kayo ng pabalitang ito na nasa maayos, ligtas at mataas na estado ng inyong kalusugan. Magandang gabi po. That is Fernando Camacho ng SDA. So, 1 minute din na pasasalamat si Ferdinand Sustento. Ng Ayun, End Time. thank you sa ating katunggaling ngayong gabi na sobrang soft spoken and napaka-runong pagdating dyan sa Biblia. Katunayan katulad namin nila Brother Fernando, hindi po kami isang putsu-putsu lamang na mga ngaral. Meron po talaga kaming pinangahawakan. So, siyempre, salamat sa DevCon, salamat dun sa nagstay. Sabi ni Ate Emmy, So, kahit daw may bigote ako, gusto niya pa rin si Alice. Ate, shoutout sa iyo dyan, And siyempre dun sa mga nasa room at siyempre sa ating moderator at recorder ngayon. Salamat talaga kay Rasha. So, sundan nyo rin ako sa aking YouTube channel, Menan Sustento, nandoon yung mga ibang, actually out of this world topic na hindi nyo pa naririnig. So if you want to more knowledge about the Bible, the Book of Revelation, so doon ako medyo may favorite topic na. So sundan po ninyo ako doon. Salamat po sa lahat. Sa maging comment doon sa live, Positive kay Bada Ever Augmento, So shout out yan sa Mindanao sa iyo, kapatid. God bless. Binabalik ko na sa moderator. Bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Ano daw yung end type? Meron daw maraming nagtatanong. Okay. Oo nga. Okay, yan po ay taguri lamang dahil po kami po ay naniniwala na ang mensahe po ay nasa huling panahon at tayo po ay nasa huling panahon at may huli pong mensahe sa huling panahon nito. So yung mensahe sa huling panahon, yun po ay naniniwala kami na ito po ay dala po namin. So ang end time believer po ay isang non-sectarian group na katulad din ng Seventh-day Adventist, pero hawig kami ng mga born again Christian. Pero hindi kami Trinitarians. Kami po ay hindi rin oneness. Kami po ang tinatawag po dito ay malapit kami doon sa dynamic monarchianism. So study nyo na lang po yun. Salamat po. Okay, yan daw yung end time believer. So, salamat din dito sa ating nasa loob, si Raymar, na nagpapa-shoutout kay Roger Jr. Data. Okay, si Data. Ganda ng apelido Data. Si Denmar ng Catholic, si Priley ng Catholic, si Emmy ng Born Again, si Marty, tsaka si Noriel ng SDA, tsaka si Pastor Wimpitan. Data daw, data. Data pala, data ang social natin, data talaga, Data pala yun. So, yan, si Pastor Wimpitan. Na I think natutulog na to. So, yun, shoutout sa lahat. At bukas, antabayanan nyo si Pastor Wimpitan versus Eric Degnos ng End Time. Meron silang debate bukas yan. Okay? So, maraming salamat at ipromote lang ipopromote ko lang yung ating Debaters Convention t-shirt at mug. Yung suot-suot ko ngayon tsaka ni Pastor Ferdinand Sustento. Kung gusto nyong ma-avail yan, punta lang kayo sa Lazada or sa Shopee, search nyo lang doon Debaters Convention at pwede kayong mag-avail ng ating DevCon polo shirt at available ito sa men at tsaka sa women. So yun, sa ating ding YouTube channel, promote din natin syempre. Paki-subscribe yung ating YouTube channel, Debaters Convention Official. Nagsa-start na po kami mag-upload kanina lang yung kay Alvin Kitamundok versus Karashid ng Islam. Yan. So tingnan nyo na lang yung ating YouTube channel. At saka kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa amin directly, Debaters Convention, or mag-PM kayo any na mga nandito like Fernando Camacho kung SDA ka, or Raymar kung meron kayong friend, pwede nyo ipasok sa Debaters Convention at pwede nating isalang sa debate. So
Yun. This is Admin Rasha, Debaters Convention, where I was found as a beggar, as a